Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Dalawa ang anak ni Edel. Ang lahat ng mga ito ay parehong mga nag-aaral pa sa elementarya. Kaya naman todo kahit siya sa pagtatrabaho. Isa siyang lady guard sa subdivision. Naiiwan naman kasi niya ang mga anak dahil disiplinado na ito kahit sa murang edad pa lamang. Wala naman siyang katuwang sa buhay dahil matagal na rin silang iniwan ng dating asawa. Sumama na ito sa ibang babae at talaga namang mahal nito ang kalaguyo kesa sa kanila na tunay nitong pamilya. Kaya pati ang sarili nilang mga anak ay napapabayaan na rin ito. Ni hindi man ito abutan sila ng sustento o kahit bisitahin man lamang para alamin ang kalagayan ng mga bata. Kaya hito siya, kahit nag-iisa sa pagtataguyod sa mga anak ay pinipilit niyang magpakatatag. Sinisipagan naman siya sa pagtatrabaho dahil parehong matatalino ang mga anak niya. Palagi itong nagkakaroon ng mataas na honor. Dito niya napagtanto na hindi man siya pinalad sa asawa, pinalad naman siya pagdating sa mga supling. Kaya nga kahit subsub siya sa overtime ay pinapatos pa rin niya ito para lang mapunan ng sapat na baon ng mga anak. Tuwing gabi na siya umuwi sa kanila kapag meron ng pumapalit sa kanya. Kaya naman pagka-uwi niya ay meron na siyang pagkain. Masyado rin kasing maasikaso ang panganay na anak na si Nelia. Ganon din naman ang bunsong si Tricia. Kaya nga mahal na mahal niyang pareho ito. Maya-maya pa, habang siya'y kumakain at patulog na rin ng dalawa, biglang lumapit sa kanya si Nelia. "O anak, gabi na. Bakit ayaw mo pang matulog? Maaga papasok mo bukas eh." Tanong niya rito. "May ibabalita po ako sa inyo, ma." Masaya ang araw ng dalagita nang sambitin ng katagang iyon. "At ano naman yun, anak? Nakangiti ka pa. Mukhang magandang balita yan, anak." "Magandang balita po talaga ito, ma. Paano ba naman kasi? Nagkaroon ulit ako ng top at ganoon rin po si Tricia." Dahil sa sinabi ng dalagita ay talaga nga namang natuwa si Edel. Naubo pa siya dahil sa pagkasamid. "Kung ganoon, anak, ipapasyal ko kay ni Tricia sa darating na linggo. Mag-a-absent rin ako para umatin sa pagtanggap niyo ng honor." Masiglang sambit niya rito. Labis namang natuwa si Nelia kaya naglulundag ito. Kung gising pamarahe si Tricia ng sandaling iyon ay baka mabingi sila sa sigaw nito. Eskandalosa pa naman ito kapag sobrang saya. Pero masaya si Edel kapag nasisilayang maligaya ang mga anak. Ayaw niya kasing makikitang malungkot ang mga ito kaya nga nagsasakripisyo siya para sa mga ito. Hanggang sa sumapit na nga ang linggo. Tumupad naman siya sa usapan. Ipinasyal niya ang dalawang anak sa lugar na alam niyang masisiyahan ng mga ito. Iyon ay walang iba kundi ang beach. Isang araw lamang silang nagrenta ng cottage roon dahil may pasok pa ang mga ito kinabukasan. Labis na nabusog ang kanyang mga mata dahil sa nakikitang kagandahan ng kapaligiran. Lalong-lalo na ang pagtatampisaw ng mga anak sa dagat. Bigla siyang napangiti at nagwika sa kanyang sarili. "Natutuwa ako para sa kanila. Dahil kahit nawala ang kanilang tatay, inapapasaya ko pa rin sila." Gabi na silang nakauwi. Walang ibang bukang bibigang mga anak, kundi ang masasayang experience sa beach na kanilang pinasyalan. Isang araw, habang siya ay nasa guardhouse at oras na ng duty niya, nagulat siya nang makita ang sasakyan ng kabit ng kanyang asawa na pumasok sa subdivision na kanyang binabantayan. Ni hindi man lang ito huminto. Kadalasan kasi, kapag hindi naman taga-subdivision ng mga sasakyang pumapasok, sinisingil niya ito ng 5 hanggang 10 piso. Nakalagay naman yung mga babayaran sa tarpaulin na nakakabit sa gate. Pero itong kabit niya ay pumasok agad. Sa isip-isip niya ay sisingilin niya na lamang ito kapag lalabas na. Hanggang sa sumapit na nga ang sandaling iyon. Lumabas siya ng guardhouse at ikinumpas ang kamay para huminto ang kotse. Huminto naman ito, ngunit padabog itong lumabas at siya ay nilapitan. "Hoy! Impaktita! Ano bang problema mo, ha? Bakit mo ako pinapahinto? At teka, dito ka pala nagtatrabaho, ah?" Wika ni Jocelyn. Jocelyn, pinapahinto lang kita para singilin. Tagalabas ka at dapat magbayad ka ng 10 piso. Mapapagalitan ako ng homeowner kapag hindi ko ginawa. Rason niya rito. Ganun ba? Okay, sige, noted. Nakakaawa ka naman kung matatanggal ka pa sa trabaho. Iniwanan ka na nga ng asawa mo, tapos mawawalan ka pa ng trabaho. O ito, 10 piso, salahin mo ah. Agad nitong ibinato ang barya. At dahil ganun ang ginawa nito, ay tumama ito sa mukha ni Edel. Palagay pa nga niya ay nagtamo siya ng black eye dahil sa ilalim ng mga mata siya tinamaan. Natawa na lamang sa kanya si Jocelyn. Agad na itong pumasok sa sasakyan at pinaandar na ito palayo. Samantalang si Edel ay tahimik lamang na dinampot ang barya.
Pinipigilan na lamang niya ang sarili na sumiklab sa galit. Ayaw niyang matanggalan ng trabaho dahil sa napagdala lamang siya sa emosyon. Nang makauwi na nga siya sa kanila, nausisa ng anak na si Trisha kung saan nanggaling yung maliit na pasa sa ilalim ng mata niya. Sa pader, anak, nahilo kasi ako kaya ako naumpog. Tila hindi naman naniwala ang bata sa kanyang idinahilan. Niloko mo naman ako, May. Imposible po yun. Dahil hindi ka pong magkakaganyan sa umpog lang. Pwede po, mabukulan sa noo. Pero imposible namang sa ilalim ng mata. Hindi po yan matatamaan ng isang patag na pader. Ma, saan po ba talaga nanggaling yan? Muling usisa ng 8 taong gulang na anak. Pagbabakasaan niyo ang labis na pag-aalala sa kanya, sobrang pagmamalasakit nito. Nako, huwag mo na itong intindihin, anak. Paniwalaan mo naman ang mama. Ang dapat na isipin mo ay dapat maaga kang magising bukas. Mabuti pa ang ate mo nakatulog na. Ikaw na lang ang gising. Kaya matulog ka na rin. Bukas ay tatanggap ka pa ng award. Dadalo ako at ganoon din si ate mo. Matulog ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Good night, anak. Good night rin, mama. Nang mag-isa na lamang ulit si Edel, ay napabuntong hininga siya. Sa talino ba naman ng anak ay di niya magawang itago ang kanyang pagsisinungaling. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa eskwelahan. Puro papuri ang natatanggap niya sa mga kapwa niya parents dahil sa angking talino ng mga anak. Kaya naman kahit papaano ay nawala ang galit niya kay Jocelyn at napalitan ito ng saya. Sa sumunod na araw, ang asawa naman niya ang nagpunta sa subdivision. Hindi niya nga alam kung ano yung pinupunta ng dalawa roon, kung mayroon bang mga itong pinapatayong bahay doon. At dahil nagpupunta ang mga iyon roon, susubukan niyang usisain ng mga ito. Hanggang sa makita niya si Aling Mariela. Madalas niya itong nakakausap sa guardhouse. Taga-subdivision ito. Aling Mariela, may nalalaman po ba kayo tungkol sa ipinupunta rito na Jocelyn at Arman? Tanong niya rito. Hindi naman kasi alam ng manang na dati niyang asawa si Arman. Ah, yun ba? Maraming ang kumakalat na chismis eh. Doon sila nag-ooperate ng masasamang gawain. Nangungupahan kasi sila. Tugon nito. Nagulat siya roon. Masamang gawain po? Ano po kayang gawain yun? Tanong niya rito. Pang-scam raw sa online. At isa pa, kung napapansin mo na lagi silang may kasama na dalagita, hindi nila anak yun, kundi trabahante nila sa porn site. Pinapahubad nila sa harapan ng kamera ang dalagita para kumita sila. Iyan ay sa chismis ko lang naririnig hindi ako sigurado. Paglilinaw ng matandang babae. Kung totoo man po yun, napakasama nila. Pinagtatrabaho nila galing sa masama ang bata. Tugon niya rito. Teka, kung makatanong ka tungkol sa kanila, parang matagal mo na silang kilala, Edel. Tama ba ako ng hinala? Hindi po. Natanong ko lang po sila sa inyo dahil kahinahinala po talaga ang kanilang kinikilos. Tugon niya rito. Kaya naman napatango na lamang sa kanya ang matanda. Kinabukasan ay hindi niya inaasahan na muli siyang pag-iinitan ni Jocelyn. Hoy, babae ka. Balita ko sinusubaybayan mo raw ang buhay namin Wika nito na muli na namang bumaba ng sasakyan. Ha? Paano man nasabi yan? Tanong niya rito. May nakarinig kasi kahapon sa usapan niyo ng matanda. Ang sabi pinaparatangan mo raw kaming gumagawa ng masama? Totoo ba yun, ha? Paano ko hindi masasabi? Nakakapagduda naman kasi kayo. Palabang wika niya dito. Abay, lumalaban ka na. Gusto mo ipatanggal kita sa trabaho dahil sa kabastusan ng bibig mo? Sige, ipatanggal mo. Hindi naman ako natatakot Tugon niya rito. Hinahamon mo ako Pwes, pagbibigyan kita. Tugon nito. Hindi naman inaasahan ni Edel na tototohanin iyon ni Jocelyn. Kinabukasan pa lang kasi ay sibak na siya sa trabaho. Hindi na siya pinapapasok ng agency. Wala naman itong nabanggit na dahilan sa kanyang pagkakatanggal. Kaya naman hindi niya alam kung anong impluwensya meron si Jocelyn para gawin yun. Ngunit gayon pa man, ay tinanggap niya na lamang ng maluwag iyon sa kanyang dibdib. Nangako na lamang sa sarili na maghahanap ng panibagong pagkakakitaan. Pero kahit ganoon ang kinahantungan, hindi niya pinagsisihan ang pagsagot kay Jocelyn. Paano ba naman? Siya ang legal na asawa, tapos ito pa ang matapang. Sa loob-loob niya, balang araw ay kakarmahin din ang babaeng yun. Naganap na lamang ng ibang trabaho si Edel. At sa pagiging kasambay siya bumagsak. Pero ayos lamang yun dahil sanay naman siya sa mabibigat na gawain. All around siya roon. Pero ang kinakatuwa niya ay 6 na oras lamang ang kanyang trabaho.
Dalawa lang naman kasi ang pinagsisilbihan niya roon. Iyon ay walang iba kundi ang amo niyang si Rendon at ang ina nito na si Ma'am Criselda. Medyo may dinaramdam na rin kasi ang matanda, kaya pati ito ay kanyang inaasikaso. Ang ipinagtataka nga ni Edel kung bakit wala pang sariling pamilya ang boss niyang si Rendon. At dahil 3 buwan pa lamang siya roon, nahihiya rin siyang mag-usisa tungkol sa buhay-buhay ng mga ito. Isang hapon, habang nagbabacuum siya ng sahig, at last niya na rin ito na gawain, bigla siyang kinausap ni Ma'am Criselda. Ayon dito, kung kumusta na raw ang pamilya niya. Kaya naman syempre, sinabi niya ang katotohanan na hiwalay na siya sa asawa niya. Pero ibinida niya naman na meron siyang mga anak na mamabait at matatalino pa. Tignan mo nga naman ang buhay. Napakaswerte mo sa mga anak mo. Talagang malayong mararating yan. Ako nang nagsasabi sa'yo. Reaksyon ni Aling Criselda. Maraming salamat po, ma'am. Pero teka, matanong ko lang po kayo. Kung mamarapatin niyo lang naman po, bakit wala pa pong pamilya si Boss Rendon? Sa wakas ay naibulalas niya na rin ang matagal niya nang gustong tanungin rito. Paano ba naman kasi ay napagtanto niya na mabait naman pala kausap si Ma'am Criselda? Kumbaga, mabait ang aura nito. Nabigo na siya sa pag-ibig noon, Edel. Kaya mula nito, ay hindi na siya naghanap pa ng ibang babae. Matipid na tugon ng matandang babae. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Edel. Napagtanto niya na pareho sila ng kapalaran ng amo, kaya pala napapansin niya na madalas ay malulungkutin ito. Hanggang sa isang araw ay nagkasakit si Ma'am Criselda. Lagnat lang naman ito kaya hindi na nila dinala pa sa ospital. Kagustuhan rin naman iyon ng ginang. Kaya naman si Edel ang nag-asikaso sa matanda. Siya ang tagapagsubo ng pagkain dito, tagapag-inom ng gamot at tagapunas ng katawan nito para bumaba ang lagnat. Bumuti-buti na rin naman ang pakiramdam nito kinalaunan. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Edel. Alam mo, sa lahat ng naging kasambay ko, ikaw lang ang mabait at maasikaso. Yung ilan kasi hindi mautusan at minsan may malilikot pa ng mga kamay. Kaya maraming salamat sa'yo. Pwede ka nang makauwi dahil tapos na ang duty mo. Bigla namang napangiti si Edel. Maraming salamat po, ma'am. Pero teka, kaya niyo na po ba ang sarili niyo kahit nawala ako? Paninigurado pa niya rito. Oo naman, nakakatayo naman na ako eh. Saka maya-maya uwi na rin si Rendon galing sa business niya. Tugon nito. Sige po, ma'am, mag-iingat na lang po kayo dito Agad nang nag-ayos ang babae para umuwi na. Pero hindi niya inaasahan, nakakauwi lang rin ng boss niya na si Rendon. Umusina ang sasakyan nito, kaya naman pinagbuksan niya ito. Maraming salamat, Edel. Kamusta na si Mama? Ayos na po siya. Bumaba na po ang lagnat niya kahit papaano. Tugon niya rito. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan niya nang umiti ang kanyang bossing. Maasahan ka talaga. Hindi ako nagsisi na ikaw ang hinard ko. Teka, may ibibigay ako sa'yo. Pahayag nito at may kinukuha pa sa pitaka nito. Hindi nagtagal ay inabot na nito sa kanya ang 3,000 piso. Wow, para saan po to, boss? Ito po ba ang sweldo ko? Malayo pa naman yun sa kinsenas pa. Wika niya rito. Hindi yan sweldo, Edel. Pasasalamat ko lang yan dahil sa pag-aalaga mo ng mabuti kay Mama. Dahil sa nakikita ko sa'yo, ay alam kong magtatagal ka rito. Siya nga pala. Sabihin mo kung nabibigatan ka sa ibang trabaho na nakaatas sa'yo pwede ko naman yung bawasan. Ako, wala pong mahirap sa trabaho ko, sir. Magagaan lang po pala. Tapos, may ikling oras pa. Kaya wala po akong problema sa trabaho ko. Dahil sa inihayag niya ay muli niyang napangiti ang kanyang boss. Hindi na ito nagsalita pa kaya nagpaalam na siya na uuwi na. Nang nasa bahay na siya, hindi niya batid kung bakit patuloy na sumasagi sa kanyang isipan si Rendon. Natapos niya na ang mga pelikula na pinapanood niya, ay ito pa rin ang tanging laman ng kanyang isipan. Hindi niya ito malimut-limutan, lalo na ang mga ngiti nito. Hindi niya nga masyadong inintindi ang mga palabas na pinanood dahil dito. Biglang nangamba si Edel at napatanong sa kanyang sarili. Hindi kaya umiibig na siya sa kanyang bossing? Ang sabi ng isip niya ay wag naman sana. Dahil ayaw niya munang pumasok sa isang relasyon o di kaya ay merong iniintindi. Ang gusto niya ay ang mga anak na lang ang pagtuunan niya ng pansin. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang pagtingin ni Edel kay Rendon. Hanggang isang hapon, nasilayan niya ang boss na nakaupo sa balcony. Tila may malalim itong iniisip.
Gusto niya sanang wag na lamang itong istorbohin. Ngunit parang may nag-uudyok sa kanya na kausapin ito. Agad niya itong nilapitan. Sir, gusto niyo po ba na ipagtimpla ko kayo ng kape o kaya ng juice? Nagtanong siya ng ganoon para naman hindi halatang iniistorbo niya ito. Agad namang napalingon sa kanya ang lalaki habang nagsasabing, "Juice na lang, Edel. Nainitan kasi ako ngayon eh." Kaya naman napatango na lamang siya at nagtimpla nga nito. At nang pagbalik niya para abutin ng juice, may pinakausap sa kanya ang amo niyang ito. "Pwede bang samahan mo muna ako dito? At mag-usap tayo? Hindi ba't wala ka namang ibang gagawin?" "Apo sir, sa katunayan nga po niyan, pauwi na rin po ako eh." Tugon niya rito. "Kung ganun, magkwentuhan muna tayo. Para naman matanggal ang kalungkutan kong ito." Pahayag ng lalaki. Kaya naman nagtaka si Edel. "Malungkot kayo sir? At bakit po?" Dahil dito, sinabi nito na ganun nga. Hindi pa rin ito matanggap ang pagkakaiwalay nila ng dating nobya. Sa loob raw ng 10 taon ay parang sugat raw na lumalalim ang kanyang nararamdaman. Naunawaan naman iyon ni Edel at kahit siya ay kinuwento na rin dito ang pagkakaiwalay sa asawa. Ang sabi naman ni Rendon ay may habol raw siya sapagkat kasal pa sila. Ngunit ang sabi naman niya, ayaw niya nang maghabol sa isang tao na sinusuka na siya. Pangit ang maghabol. Dahil anya, wala iyon sa kanyang bokabularyo. Ang gusto niya nalang gawin ay ang hulihin ito sa akto sa ginagawa nilang iligal. Malakas kasi ang kutob niya na yung bata na nakikita niya na laging kasama ng kalaguyo nito ay pinaghuhubad nila sa harap ng kamera upang ibenta sa mga manyakis na kliyente galing sa ibang bansa. At nangi-scam pa sila ng mga tao sa internet para makakuha lang ng pera. Lalo na't naniniwala siya sa kasabihang kapag walang usok ay walang nagsisiga. Kaya sa kanyang ikunento, merong binanggit sa kanya si Rendon. "Sabihin mo kung anong pangalan ng asawa mo at ng kabit niya. Papaimbestigahan ko sila sa mga pulis para naman malaman na natin ang totoo." "Talaga po sir? Papaimbestigahan niyo po?" "Dapat lang po dahil sobra na akong naaawa sa bata." Sambit ni Edel at ibinigay niya na nga ang mga impormasyon to. "Oo, talagang papaimbestigahan ko. Kahit nga sa kwento mo at di ko naman kaano-ano yung dalagita, ay talagang naaawa ko sa kanya. At ayaw ko na rin may maloloko ng mga tao sa online. Dapat lang napagbayaran nila yun." Tugon ng lalaki. Mula nang mag-usap sila ng sarilinan, ay talaga nga namang naglapit ang kanilang mga loob. Napapansin naman ni Edel na palagi nang tumatawa si Rendon kapag kinakausap niya to. Para bang masaya rin ito na nagkukantuhan sila. Samantala, napatunayan nila na gumagawa nga talaga ng ilegalang magkalaguyo. Ayon sa mga pulis, hindi lang pala ang batang babae ang pinapahubad sa kamera upang pagkakitaan. Maski pala yung magkalaguyo na ito ay ginagawa rin ng ganong bagay. Ginamit naman ni Edel ang pagkakataon na yun para ianal na ang kasal nila ng dating asawa. Hanggang sa ganap na nga silang magkahiwalay na. Mula noon ay wala na siyang balita sa dating asawa dahil hindi niya na ito dinadalaw sa bilangguan. At kahit ang kanilang mga anak ay hindi na rin pinupunta nito. Matindi rin kasi ang galit nila sa ama dahil iniwanan sila noon. Pero dumating ang hindi inaasahan, kung saan ay nilooban sila ng mga magnanakaw sa tahanan ni Rendon. Wala noon ng lalaki dahil nasa opisina siya nito. 3 kalalakihan ang nakapasok sa bahay. Mabuti na lang ay pinoprotektahan talaga ni Edel si Aling Criselda. Nagtungo sila sa isang sekretong kwarto para di matunton ng masasamang tao. At pagkatapos nito ay tumawag ng pulis si Edel. Mabuti na lamang, wala pang 20 minutos ay nagsidatingan na ang mga ito. Nagpalitan pa nga sila ng mga putok. Sa huli ay napatay ng mga pulis ang 3, kaya laking pasasalamat nila sa Diyos dahil ligtas silang 2. Nang malaman yun ni Rendon ay labis itong nag-alala para sa kanilang 2. Nagpapasalamat ito ng sobra sa babae dahil kung hindi dahil sa kanya, baka nalagay na sa peligro ang buhay ng ina. Ang sabi naman ni Edel, ginagawa niya lamang ang tungkulin sa loob ng bahay. Kaya lalong napahanga sa kanya si Rendon. Sa mga sumunod pa na araw ay niligawan siya ni Rendon. Siyempre, nagpakipot muna siya ng ilang buwan bago niya ito sinagot. Hindi naman tutol si Aling Criselda sa kanilang relasyon, lalo na't boto naman talaga ito para kay Edel. Hindi nagtagal ay nagpakasal na silang 2 at naging ganap ng mag-asawa. Masayang-masaya naman ang kanyang 2 anak dahil nagkaroon na sila ng panibagong tatay na responsable at napakabait pa. Mas dama pa nila ang pagmamahal nito kumpara sa kanilang totoong ama.
Mula nang ikasal si Rendon at Idel, ay doon na rin sila nakatirang mag-anak. Naging manager pa nga si Idel sa restaurant ng kanyang asawa. Nakamit niya ang posisyon na iyon dahil pinag-aral siya ni Rendon hanggang sa siya'y nakapagtapos. At dahil sa katas ng pagiging manager niya, dito niya na rin natutustusan ng mabuti ang pag-aaral ng dalawang anak at ang mga pangangailangan nito. Talagang naging maswerte lamang si Idel. Labis siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil napadpad siya sa isang kagaya ni Rendon. Ito kasi ang nagturo sa kanya kung paano maging matagumpay sa buhay. At higit sa lahat ay ito rin ang taong nagturo sa kanya upang umibig ng wagas at totoo.